Binigyan namin ng mealworms ang pamilya ng mga langgam dito sa ant farm. Ito na nga ang update sa mga langgam. So after ilang days, ito na sila. Pero wait muna, inayos ko yung mga sun. Medyo natabunan na kasi yung decorations. At ito na nga yung update. Hindi sila masyadong active today at yung iba nagtatago. Pero kung makikita nyo, naglagay na sila ng seeds dun sa baba. Diba? Nung una, empty lang yan. At ngayon, ayan, dinecorate na nila. Yung mga chia seeds nga lang, parang sumisibol siya. And kung makikita nyo din, nilagay nila yung mga egg sa isang butas. Nako, parang marami tayong magiging baby na ants. Yung ibang mga langgam nandito sa gilid. And meron din pala silang naimbak malapit dun sa hole. And si Queen Mother, nandito lang siya sa isang sulok. Diba? Sobrang dami nilang nalagay dito na chia seeds. And halos magsara na nga yung pot. And actually, hindi na nga eggs yung mga white. And larvae na sila. Konti na lang talaga at magkakaroon na tayo ng baby ants. And today nga, papakainin natin sila ng mealworms. Buhay itong mga mealworms na to ha. Though karamihan is parang namamatay na sila. Kasi nga pinadeliver pa to. Kaya siguro medyo may amoy na din. And sabi, yung mga dark colors, ibig sabihin daw is patay na. Pero meron pa rin ako nakikitang konting gumagalaw. Kasi yung species ng alaga nating langgam is kumakain daw ng mga insects saka ng worms. So bukod sa seeds, ito yung kinakain nila. And syempre, para happy sila, kailangan natin silang bigyan ng fresh na food. Bago namin sila pakainin, naisipan kong ilipat muna yung mga buhay na mealworms dito sa ating gel na ant farm. Medyo mabaho na kasi talaga yung lagayan. Though ventilated naman yon, pero siguro sa katagalan na din. And since wala namang gumagamit ng gel na ant farm, dito ko na lang sila nilagay. And yes, inisa-isa ko talaga yan. Basta yung mga nakikita kong gumagalaw pa, nilipat ko sila dito. And ito nga yung mga nakuha ko mula dun sa isang tub. Anyway, tinawag ko na si Charlie and Chino para sila yung maglagay ng mealworms. For sure kasi magugustuhan nila pag sila yung magpapakain. Kaso yung Oreo ang gustong ibigay dun sa ant. Inopen ko na tong gel na ant farm para mailagay dun sa pamilya ng mga langgam. Kumuha na din kami ng tweezer tapos nilagay na ni Charlie yung mga mealworms dun sa loob. So, dyan lang namin nilagay sa ibabaw. Hindi daw kasi pwedeng dun sa ilalim kasi baka isipin nila is ina-attack sila. So, naglagay lang muna kami dito ng mga 5 piraso. And then, sinara ko na din to. And kung makikita nyo nga yung mga mealworms, ayan, gumagalaw sila dun sa loob. Kailangan nga din pala lagi may water ang ants. And social sila, meron silang water dispenser. And kahit water dispenser ng mga langgam, grabe ang mahal. Pero dahil kailangan nila, sige go. And nilagay ko lang din to dun sa ibabaw. So, nandyan lang siya sa ating second floor. Nadagdagan nga din pala ang alagain ko kasi yung mga mealworms kailangan din ng food. So every week naglalagay kami ng fresh na vegetables or kaya naman is fruits. Oo nga pala, meron kaming napansin na problema dito sa ating bagong ant farm. So siguro dahil malamig nga dito sa UK is ang lakas ng condensation. And tingnan nyo, nagtutubig nga dun sa loob. And hindi ko alam kung paano to sosolusyonan. Though lagi naman naka-on yung heater dito sa bahay, nagko-condensation pa din siya. Tinitingnan na nga din pala ng twins kung ano na yung nangyayari dun sa loob. And sabi nga nila, worms versus ants daw. Yung mga mealworms, nag-start na silang pumasok dun sa baba. And nag-explore na din sila. Pero yung mga ants kasi, busy pa sila. Nilipat nga nila yung mga egg dun sa bandang baba. And parang wala pang mga nakakapansin dun sa mga mealworms. And bago ko pa makalimutan, ito yung bagong name ni Queen Mother. So, siya daw si Queen Chana. O, diba? Parang Korean. Natawa talaga ako nung nabasa ko to. Diba? Para siyang yung Korean word na Queen Chana. Anyway, yan lang muna yung update and check ko na lang kung kakainin nila yung mealworms. Pero for now, ibalik muna natin sila sa madilim.